Hello mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong pag-aaralan? Halina't magsimula na tayo. Mga bata, alam niyo ba na ang Pilipinas ay nakakaranas lamang ng tag-init at tag-ulan? Ito ang ating mga panahon. Nalalaman ko ang iba't ibang uri ng panahon. Nalalaman ko ang panahong tag-init o tag-araw. Ano ang nararamdaman natin kapag tag-init? Mga kaganapan o gawain kapag tag-araw. Kapag tag-araw, ang ating katawan ay nakakaramdam ng matinding init. Alam niyo ba na delikado sa mga tao ang tinatawag na heat stroke kapag nainitan masyado ang ating pangangatawan? Kung kaya naman, tayo ay nararapat lamang uminom ng maraming tubig sa tuwing tag-araw. At di lang yun, mas ligtas din sa atin na maglaro sa loob ng ating tahanan tuwing matindi ang sikat ng araw. Aalwan din ang ating pakiramdam kapag araw-araw tayo naliligo tuwing tag-araw. At madalas din tayo naglalangoy sa dagat o swimming pool kapag summer or tag-init. Madalas naman nagsasampay si nanay ng damit na basa para ito ay mabilis na matuyo sa ilalim ng araw. Ulitin natin mga bata, ano-ano mga gawain tuwing tag-araw. Ngayon, oras na para sa gawain. Dikitan ng dilaw na papel ang loob ng araw. Pagpapakanta ng alpabetong Filipino, kilalanin natin ang letrang D na may tunog na D. D. Narito ang mga bagay na nagsisimula sa tunog D. D, dahon. D, dalawa. D, damo. D, daga. D, dila. At D, dilaw. Ulitin natin. Mga bata. Ngayon, oras na para sa gawain. Kulayan ang mga bagay na nagsisimula sa tunog D. Pagkilala sa mga bilang. Ngayong araw na to, balikan natin ang mga bilang na ito, mga bata. Pag-aralan natin at kilalanin ang bilang 18 o 18. 18, 18. Halina't bumilang ng mga bagay na 18 o 18. Ngayon, oras na para sa gawain. At para naman sa ating wrap-up time, ngayong araw na to, tinalakay natin ang panahon ng tag-init o tag-araw. Tinalakay din natin ang letrang D at ang bilang 18 o 18. Hanggang sa muli mga bata, paalam!